Good morning mga kababayan. Ito, panoorin natin yung taong ito sa mga sinasabi niya. Kaya ang ating bansa wala ng katahimikan. Tingnan natin ito, panoorin natin ito kasi parang nawawala na yung galang ng ating mga kababayan dahil sa sobrang galit. Galit na yung pinapairal sa puso. Panoorin natin ito mga kababayan ang sinasabi ng taong ito. Mga kakaping daw ito, mga kasamahan dati ni Vice President Leni Robredo. Pakinggan natin siya. Tangin na yan. Kung ako papipiliin, kay BBM magkasa kay Sara, kay BBM ako. Dahil isa kang kakamping. Kung kakamping ako, pero ang sabi ni Vice President Leni Robredo, ayaw namin na kami pa ang magpasimuno ng na kung sino yung suportahan. Kaya nga si Atty. Leni Robredo, di ba? Nakita niyo ba nakipag-ano kay BBM? Hindi. Nakipagkamayan pa. Kasi yun ang namin yun ang sinabi ni Atty. Leni Robredo eh. Sabi ni Atty. Leni Robredo, ayaw ni Atty. Leni Robredo, kami pa magpasimuno ng ng pagkawatak-watak na mga Pilipino. Nakita niyo naman ang UNITEM. Diba? Sabi ni Sara, ang UNITEM nung panahon lang ng eleksyon. Ngayon tapos ang eleksyon, wala nang UNITEM. Kaya binagpagan si BBM sa kanyang pangarap na maging presidente. Ulol, tangina mo. Bravo, wag kang yung mga didilis vlogger at papakalat yan. Mga fake news, puro disinformation yung mga didilis vlogger. Huwag kayong maniwala dyan sa mga didilis vlogger kasi mga fake news sa mga disinformation na pinapag... Anong walang nagawa si BBM? Ulol, tangina nyo. Yung idolo nyo si Duterte, walang nagawa. Ang ginawa ni Duterte ay magnakaw at pumatay ng tao. Si Duterte ay weak leader. Duwag yan si Digong yung Duterte, Dimulyo, duwag yan, tutang na yan. Duwag ka. Duwag yan. Sabi niya, weak leader si BBM, ulol, ikaw, tang ina mo. Si Duterte, duwag, sabi niya, gigirahin ka na China pag ano raw. Kita mo naman. Naninigas yan ang gusto ko i-BBM eh. Inuulit din ka. Kasi hindi nagpasita sa China, nanindigan talaga siya. Dahil paglaban ang... Paglaban ang West Philippines. Atin yan eh. Correct. Ang West Philippines ay atin. Diyan ako nagkaroon talaga na nanindigan talaga siya. Kita nyo naman, ang dami na yan. Ngayon, limpak-limpak na mga tulong lupa. Pero may mahagin din ba? Correct. Land title. Kay-vlog pa ng mga nilivlog na wala. Puntag na. Kasi nga, hibang na hibang kasi sila. Hinalang ko pala ibagsak yung BBM. Ang sabi ko nga sa inyo mga digilis vlogger, mga digilis supporter, hindi kayo magtatagumpay na ibagsak si BBM. Sapagkat ang kakamping at ang mga kay BBM, nagsasama-sama na kami. Loyalista. Loyalista. Nagsama-sama na kami kayo mga digilis. Dito lang kayo, puntag na kayo. Wala pa kayo sa kalintingan ng puntag na kayo. Sir, anong masasabi natin sa mga kakamping na dadalo ngayon at saka mga loyalista, panawagan natin? Pumunta na kayo dito, sumama na kayo, walang kulay-kulay ito. Ito ay para sa tama at para sa katotohanan nito, upang sa ganun ay lalong maano ito si Sara Duterte, putang ina. Mapanagot sa kanyang upano niya nilustay ang buwis o tax sa itong bayan. Huwag niyo ikabahala ito kasi pira ninyo ito. Huwag niyo isasawalang bahala. Correct. Huwag niyo isasawalang bahala ito. Lahat na nagbabayad ng buwis, lahat na nagbabayad ng tax, huwag ninyo ito Sa walang bahala. isasawalang bahala sapagkat pira ninyo ito. Pera ng taong bayan. Sa loob ng 7 days, ubos ang 125 million. Samantala, hindi na nga kayo magkadaugaga kaninegosyo para makapagbayad ng buwis o tax. Halos kita nyo nga yung pira nyo kung baka malugi kayo, tapos yung pira nyo ipinagkatiwala sa isang government official ang pangalan sa Sara Duterte, wawalang hiyain lang niya, lulustahin lang niya sa loob ng 7 days, ang 125 million. Kaya garapal ka, putang ina mo! Sara Duterte ka, putang ina mo! Garapal ka, Sara Duterte ka, putang ina mo! Ang kapal na pagmumukha mo! Hindi na sila magkadaugaga kababayan ng buwis, mga milyar, tapos gaganyanin mo lang. Hindi pa kasama dyan ang 2023. Magkano ang confidential pa niyan 2023 sa Sara Duterte?
650 million. 150 million sa DepEd, 500 million sa Office of the Vice President. Natawag ko, di ba? Hindi niya may paliwanag eh. Ang daming katarantaduhan niyang ginagawa at putang nila yung si Sara. Walang kwenta yan, walang kwentang Vice Presidente. Yan si Sara Lutay, walang kwentang Vice Presidente yan kasi nga, utang ina yan. Utang ina mo. Utang ina mo, utang ina mo. Wala kang kwentang Vice Presidente, Sara Lutay. Huwag mo lang hintayin ma-impis ka putay na kam. Mabuti ba, umuwi ka na doon sa inyo. Mag-resign ka na sa Office of the Vice President. Huwag mo lang hintayin pa yan, ma-impis ka. Kung talagang mukha mo hindi makapal, mag-resign ka na sa Office of the Vice President, putang ina mo. Huwag mo lang hintayin na ma-impis ka, tarantado ka, putang ina mo. Hindi talaga ako sa mga Duterte na ikaw walang hiyari ko. Pinagbabatayan nila mga Pilipino, ninakawan na, pinapasildo pa, pinapalamo ng mga putang ina. Saan ka makakita niya, no? Masasabihin niya, I hate that drug, dito 6 sa sugpoy ng droga. Tangina niyo! Dito 6 pa sa sugpoy ng droga, paano masugpo ang droga? Mismo si Duterte, ang drug lord sa Republika ng Pilipinas. Lord over drug lord in Southern Mindanao, itong si Rodrigo Duterte, kasi nga putang ina ka, Duterte ka. Mga putang ina kayo, si Bastel, si Pulong, si Sara, mga putang ina yan. Pamilyang putang ina yan ng mga Duterte, pamilyang putang ina yan. Ayos na yan. Walang mga hilang putang ina yan. Kaya kung ako mabibilan, bibibig ako. Naninibigan ako. Gusto ko matapos hanggang 2028 si Bibin. 20? 2028. 28? Oo. Oo. Gusto ko matapos ang termino na BBM. Balita natin ang mga loyalista maraming nananawagan na maging, kumbaga, i-extend pa ng kahit 6 years ulit. Pabor ba kayo doon? Ay, kung para sa akin, wala namang problema eh. Kasi sa atin, maganda naman ang nagawa ni BBM ngayon. Pinipilit, mas maganda pa kasi BBM ngayon, para wala lang ano, di ba? Wow. Para malalo mangisay yung mga didinas eh. So, ibig sabihin, parang gusto mo na maging Prime Minister siya, na siya na lang talaga. Kasi si BBM, maganda naman ang nagawa eh. Nakita mo naman, wala namang kaguluhan. Correct? Tapos nagrally-rally ang Iglesia ni Cristo, sila ay para sa kapayapaan. Religious good. Bakit nagulo ba ang Pilipinas? Bakit yung China nang gugulo sa bansa natin, bakit hindi sila nagrally? Ang Iglesia ni Cristo. Nagmayasog rally si Duterte kung saan. Di ba si Duterte nang gugulo? Kung saan sila mayasog ka. Bakit hindi nakikita ng Iglesia ni Manalo yan? Na mag-rally-rally sila. Ginugulo na rin tayo ng bansa natin. Yung pamilya ng Duterte na yan ang naggugulo sa bansa natin. Hindi si BBM. Si BBM ang ginugulo ng pamilya ng Duterte. Tapos babalik na rin, si BBM pa naggugulo. Tangina nyo. Naniniwala ba kayo na si BBM pa ang naggugulo? Sa mga Duterte? Si Duterte ang naggugulo. Kasi nga, atat na atat silang po yung anak ng buwang. Kaya pamilyang Duterte, pamilyang buwang kayo, putang ina nyo, pamilyang buwang kayo. Atat na atat kayo po yung anak nyo, ulol. Tangina ko, matigas talaga kayo. Sir, mensahe mo na lang sa ating Presidenteng Bongbong Marcos kung makikita niya tong vlog na to. Ano masasabi natin sa kanyang mga adikain? Ang masasabi ko sa President Bongbong Marcos, ginagalang ko yung ano mo na huwag ituloy, ginagalang ko yun. Pero 41% na. 41% taong ba? PBBM ang taong bayan ang nananawagan na dapat nagmayagpis itong si Sara Duterte. Lahat naman tayo may karapatan maghayag ng ano natin, di ba? Pero 41% na po PBBM ang nananawagan ngayon na dapat ang mapanagot, dapat ang maimpis itong si Sara Duterte. Dapat na talaga, kasi pakinggan mo ang 41% mamamayang Pilipino na nananawagan. Huwag mo pakinggan yung huwag mo pakinggan yung mga ano dyan. Pakinggan mo sapagkat ikaw ang presidente ng Pilipinas. Hindi ka dapat ikaw ang minamanduhan. Baliktad na, ikaw ang minamanduhan ngayon, dapat ikaw, kasi ikaw yung presidente. Oh. Wala nang pinakamataas sa'yo, ang Panginoon na lang ang pinakamataas sa'yo, Panginoon eh. Panginoon saka ikaw eh. Kasi ikaw yung presidente ng Pilipinas. Dapat ikaw masusunod.
Kaya ang sigaw ng 41% din, pakinggan mo, na ang panawagan ay Sara impeach now. Yan ang panawagan niya ng mensahe ko sa iyo, Pilipino. Sana magbago ang kasipan mo. Sana pakinggan mo ang ano ng taong bayan na 41% na nanawagan na dapat na talagang ma-impeach si Sara Duterte. Huwag kang matakot din, nandito kaming mga kakamping. Handa ka namin alalayan, PBB, nandito kaming mga kakamping. Sir, dapat na ang damit natin nakakamping tayo, ba't hindi tayo nagkakamping? Ito talaga yung damit ko palagi. Ah, Ito talaga yung damit ko palagi. Yan mga kababayan ang sinasabi nung taong ito. Sa panahon ngayon, sa nangyari sa bansa natin ngayon, kanya-kanya na ng opinyon. Pero sa akin, ang masasabi ko lang, dapat respetuhin pa rin natin ang bawat opisyalis na nakaupo ngayon. Hayaan natin ang batas na sila ang magbigay ng parusa. Dahil tayo mga mamayan, tama yung sinabi niya na meron tayong karapatan magsalita. Ito na ang resulta ng pamumuno dati ng unang presidente na si Digong, si Duterte, na bawat salita ni Duterte noong presidente siya, puro mura. Kaya ngayon, pati yung mga na-impluwensyahan ng mga Pilipino na yung pagmumura pala, baliwala lang. Kasi nung panahon ni Duterte, presidente mismo natin ang mahilig magmura. Yan, ito na ngayon nangyari. Maraming Pilipino na impluwensyahan ng dating presidente sa pagmumura. Dinagdagan pa ng anak niya si Sara Duterte na ganun din. Wala nang lumalabas sa bunganga kundi pagmumura pag nagagalit. Tapos nagbabanta pa na yung mga kontra sa kanya papatayin. Ayan mga kababayan. Yan na ang naging resulta ng pamumuno ni Duterte noon bilang presidente. Kaya ngayon ang mga Pilipino, kaliwat kanan, nagmumura. Yan. Yan na ang naging resulta ng pamumuno ng dating presidente Duterte na mahilig magmura. Ayan, yan mga kababayan. Pati mga kabataan natin ngayon, impluwensyahan. Kasi ang lagi nila kinakatwiran, presidente nga, nagmumura eh. Yun mga kababayan, tandaan natin lagi na kung ano ang nakikita ng mga sambayang Pilipino sa namumuno, yun ang nagiging impluwensya sa mga Pilipino.